Nanay, magpakatotoo na po tayo. Pabigat na lang po kayo. Kapag tuluyan na kayong uugod-ugod at hindi na makapigil ng dumi, sino po ang mag-aalaga sa inyo? Idinabog ng manugang kong si Cynthia ang isang polyeto ng retirement home sa ibabaw ng mesa habang mapanuyang ngumingisi. Pumayag na rin po si Marco. Nay, sana naman may kusa na kayo, umalis na po kayo. Sa gabing iyon, nang kahit ang pinakamamahal kong anak ay tinalikuran na ako, ang mga luha ko'y nanlamig at natuyo. Imbes na mag-impake ng gamit, kinuha ko ang titulo ng bahay na matagal ko nang itinatago sa kailaliman ng aking aparador. Sige, aalis ako sa sarili kong mga paa. Habang ang pamilya ko ay abala at masayang naghahanda sa pagpasok ko sa isang institusyon sa pantalan ng Maynila. Isang maringal na tunog ng busina ng barko ang umaalingaw-ngaw. Bago magsimula ang kwento ng aking matamis na paghihiganti na magpapaluha ng dugo sa aking mga anak, pindutin muna ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan ninyo ito pinakikinggan. Nais ko kayong batiin. Magsimula na tayo. Tanging ang kalansing ng mga kubyertos ang maririnig sa aming hapagkainan. Inilapag ng aking manugang ang isang plato ng hiniwang mangga sa mesa, ngunit hindi ang prutas ang nakakuha ng aking pansin. Ito ay ang isang makintab at makulay na papel na dahan-dahan niyang itinulak sa tabi ng plato. Golden Haven Retirement Village. Ang mga nakalimbag na salita ay tila isang malakas na suntok sa aking puso. Nagsalita si Cynthia na may peking ngiti. Nanay, tingnan niyo po ito. Inilapit pa niya ang polyeto sa akin at itinuro ang mga litrato. Iba na po ang mga retirement home ngayon. Mas maganda pa raw po sa hotel ang mga pasilidad at marami kayong magiging kaibigan na kaedad nyo kaya hindi kayo mababagot. Itinago ko ang nanginginig kong mga kamay sa ilalim ng mantel at mahigpit na ikinuyom ang mga ito. Nanuyo ang aking lalamunan. Ang tingin ko'y lumampas sa mapulang labi ng aking manugang at napunta sa anak kong si Marco na nasa kabilang dulo ng mesa. Nakayuko lamang si Marco, tinutusok-tusok ng tinidor ang isang piraso ng mangga. Sa nanginginig na tinig, tinawag ko siya. Marco, bahagyang nagulat at napapitlag ang aking anak. Po, Nay, umiwas pa rin siya ng tingin habang sumasagot. Ito ba ang gusto mo? Gusto mo bang ipadala ang nanay mo sa isang lugar na ganyan? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin. Siniko ni Cynthia ang braso ng aking anak. Sinisenyasan itong magsalita. Saka lamang sumagot si Marco sa isang tinig na parang ibinubulong. Nanay, hindi naman po sa ganon, pero may punto po si Cynthia. Kapag lumaki na po ang mga bata, sisikip na rin po ang bahay. At para na rin po sa kalusugan nyo, mas mabuti po kung may mga profesional na mag-aalaga sa inyo. Isang duwag na palusot. Mas gugustuhin ko pa sanang isinigaw niya na ayaw na niya sa akin o nahihirapan na siyang alagaan ako. Hindi sana ganito kasakit. Ang anak na ito ay pinalaki ko sa pagtitinda sa isang maliit na karinderya. Tinitiis ang amoy ng mantika at usok araw-araw. At ang lahat ng sakripisyong iyon ay isang pirasong papel lang pala ang katumbas. Gumuho ang mundo ko. Kinagat ko ang aking labi at tumayo, pag-iisipan ko. Ngunit habang papalabas ako, dinig na dinig ko ang masayang boses ni Cynthia na tila isang huling pako sa aking kabaong. Nanay, sikat po yang lugar na, yan kaya mabilis mapuno. Kailangan nyo na pong magdesisyon para maasikaso na namin ang mga papeles. Pagkapasok ko sa aking silid at pagsara ng pinto, nanlambot ang aking mga tuhod at napaupo ako sa sahig. Mag-isa sa madilim na kwarto, hinalughog ko ang pinakatagong sulok ng aking aparador. Ilang luma at pinagpagurang passbook at ang titulo ng bahay ito ang buong buhay ko. Ang bahay na ito at ang kaunting ipon para sa aking katandaan. Kung ibibigay ko ang lahat ng ito, ako'y magiging isang basahan na itatapon na lang sa malamig na lugar na iyon.
Akala ko'y tuyo na ang aking mga luha, ngunit may mainit na likidong pumatak sa aking mga pisngi. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Habang nakatitig sa kisame, binalikan ko ang 40 taon ng aking buhay. At nang sumilip ang liwanag ng umaga sa siwang ng bintana, hinarap ko ang aking sarili sa salamin. Isang matandang babae na may tuyot na balat at puno ng uban ang nakatitig sa akin. Bigla, isang malamig na tapang ang umusbong mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Hindi ako maaaring mamatay ng ganito. Paano ko pinaghirapan ang perang ito? Hindi ko hahayaang agawin nila ang buong buhay ko. Pinunasan ko ang aking mga luha at nagbihis. Isinuot ko ang pinakamaganda kong damit, isang bagay na hindi ko man lang isinusuot dahil sa panghihinayang. Kinaumagahan, imbes na pumunta sa isang real estate agent, binuklat ko ang classified ads ng isang diaryo. House and lot, rush sale, cash buyer. Nanginginig kong pinindot ang numero. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Hello? Gusto kong ibenta ang bahay ko. Ngayon na. Wala pang isang oras. 2 malalaking lalaki ang dumating. Nakasapatos silang pumasok at nilibot ang tingin sa buong sala. Isa sa kanila ang umismid. Lola, luma na po ang bahay pero maganda naman ang lokasyon. Kaso, mahina po ang bentahan ngayon kaya hindi po namin mabibili sa presyo nyo. Matigas kong sinabi, wala akong pakialam. Kaya nyo bang bayaran ng cash ngayon? Kumuha ng calculator ang lalaki at nagkwenta. Ang inalok niyang presyo ay wala pa sa 70% ng market value. Isang barat na presyo. Masakit isipin na ang bahay na pinaghirapan ko sa buong buhay ko ay babaratin lang ng ganito. Ngunit sa sandaling ito, mas mahalaga ang oras kaysa sa pera. Sige, gawin na natin ang kontrata. I-deposit mo na ngayon. Nagulat ang lalaki at nagtanong, Lola, sigurado po kayo, nakausap nyo na po ba ang mga anak nyo? Mahirap po kung magkakagulo mamaya. Nanlisik ang mga mata ko. Bahay ko to, nakapangalan sa akin. Anong pakialam nila? Natakot yata ang lalaki sa akin, kinamot ang ulo at inilabas ang kontrata. Bahagyang nanginginig ang kamay ko habang pumipirma, pero hindi ako tumigil. Ilang sandali lang, tumunog ang cellphone ko, isang text message na pumasok na ang pera. Ang mga numerong iyon sa aking bank account ay tila tiket ko patungo sa kalayaan. Pagkaalis ng mga lalaki, dumiretso ako sa bangko. Ibinigay ko ang passbook ko sa teller. Lahat ng pera rito at yung nasa stock market, ibenta mo na lahat at pagsamahin, i-withdraw ko. Nanlaki ang mata ng babae. Ma'am, kung ibebenta niyo po ang stocks niyo ngayon, malulugi po kayo. Wala akong pakialam. Lahat, kunin ko ng cash. At yung iba, ipalit mo sa dolyar at traveler's checks. Yung pinakamalalaking denominasyon. Bagamat nagtataka, mabilis na kumilos ang teller dahil sa aking determinasyon. Makalipas ang ilang sandali, isinilid ko ang isang makapal na sobre sa pinakailalim ng aking bag at lumabas ng bangko. Ang puso ko'y kumakabog na parang sasabog. Huminga ako nang malalim sa gilid ng kalsada at kinuha ang cellphone ko. Pinindot ko ang numero ni Cynthia. Ilang ring lang ay sinagot na niya. May bahid ng inis sa kanyang boses. Hello, Nay? Bakit po? May lakad po ako kasama mga amiga ko. Luminok ako at sinimulan ang pinakamahusay na pag-arte sa buong buhay ko. Pinakalma ko ang aking boses. Cynthia, yung sinabi mong lugar, mukhang mabuti ngang doon na lang ako. Sa kabilang linya, biglang tumaas ang tono ng boses ni Cynthia. Talaga po, Nay. Naku, tama po ang desisyon nyo. Tatawagan ko po agad ang direktor, sabi niya. Pwede na raw po kayo sa linggo. Susunduin na lang po namin kayo. Hindi ko napigilang mapangisi. Sige, salamat. Ako na ang mag-iimpake ng mga gamit ko. Dumating na lang kayo sa linggo ng umaga. Sige po, Nay. Sasabihin ko rin po kay Marco. Magpahinga po kayo at kumain ng masasarap, ha? Ang peke niyang tawa ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Pagkababa ng telepono, mahigpit kong hinawakan ito.
bago isinilid sa bag. Ang tanawin sa paligid ay tila nagbago. Ang dating kulay abong mundo ay unti-unting nagkakaroon ng kulay. Pagka-uwi, inilatag ko ang isang malaking maleta sa gitna ng kwarto. Inilabas ko ang mga luma kong duster at mga lumang t-shirt mula sa aparador at inihagis sa sahig. Naghanap ako ng maisusuot, ngunit puro luma at kupas na damit lang ang nakita ko. Pwede na ba to? Bumuntong hininga ako at isiniksik ang mga damit sa maleta. Kinuha ko rin ang aking sunglasses at isang sombrero na may malapad na pardiyas. Napansin ko ang picture frame ng aming pamilya sa isang sulok. Si Marco, nakangiti habang suot ang kanyang doctor's coat. Sa tabi niya, si Cynthia na napakaganda at sa likod nila, ako na may alanganing ngiti. Kinuha ko ang litrato, tinitigan sandali at itinumba ito. Tapos na ang oras ko sa bahay na ito. Pagsapit ng linggo ng umaga, wala nang tao rito at ako maglalaho na rin sa mundo. Kakaibang kaba ang naramdaman ko, takot ba ito o pananabik? Kinuha ko ang isang panulat para iwan ang huling mensahe sa mesa. Ang kaluskos ng panulat sa papel ay tila napakalakas sa katahimikan. 7:00 ng umaga, araw ng linggo, napakalamig ng hangin. Bago ko isuot ang aking sapatos, lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang sala na buong buhay kong nilinis at inalagaan ay tahimik. Nandyan pa rin ang nara kong aparador at ang lumang sofa. Ngunit ang may-ari nito ay paalis na. Dumating ang text na naghihintay na ang van na nirent ko kahapon. Huminga ako ng malalim. May kung anong mainit na bumara sa aking lalamunan, pero pinigilan ko ito. Sinilip ko muli ang mesa. Ang mga walang lamang passbook ay maayos na nakasalansan. Sa ibabaw nito, ang sulat na buong gabi kong pinag-isipan, kumikinang sa sinag ng umaga. Ang perang ito ay bayad sa aking kabataan. Huwag niyo akong hanapin, maikli lamang, ngunit mabigat ang bigat ng 40 taon na nakapaloob dito. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng maleta. Paalam sa aking kahirapan at kalungkutan. Sana'y hindi na tayo magkita. Ang pagsara ng pinto ay parang isang dagok sa aking dibdib. Sa tunog ng paglak ng pinto, tinalikuran ko na ang lahat at lumabas ng eskinita. Isang itim na van ang naghihintay. Tinulungan ako ng driver na isakay ang aking mga gamit. Sa Manila North Harbor po, Pier 4. Tama po ba? Oo, tama. Pakibilisan. Sumulyap sa akin ang driver sa rearview mirror. Lola, mag-isa lang po kayong magbibiyahe? Wala pong naghatid sa inyo? Ibinaling ko ang aking tingin sa labas. Oo, mag-isa lang ako. Patay na ang pamilya ko. Napaubo ang driver sa gulat. Ay, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Mabilis na tumakbo ang sasakyan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Cynthia. Nanlaki ang mga mata ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Mukhang mas maaga silang dumating. Hindi tumigil ang pag-vibrate. Sumunod, pangalan naman ni Marco ang lumitaw. Nanginginig kong hinawakan ang telepono. Nakikita ko na sa aking isipan ang kanilang mga mukha, gulat na gulat habang nakatayo sa isang bahay na wala ng laman. Nanay, nasaan ka? Nay, anong nangyayari? Para akong nakakarinig ng multo. Binuksan ko ang likod ng telepono at tinanggal ang SIM card. Ang maliit na pirasong iyon ang tanging nag-uugnay sa akin at sa mundo sa aking mga anak. Binuksan ko ng kaunti ang bintana. Isang malamig na hangin ang pumasok. Walang pag-aalinlangan, inihagis ko ang SIM card sa kalsada. Tapos na, kayo sa buhay ninyo, ako sa buhay ko. Naging tahimik muli ang loob ng sasakyan. Makalipas ang isang oras, naamoy ko na ang alat ng dagat. Nandito na po tayo, ma'am. Pagbukas ng pinto, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Isang barko na sinlaki ng isang gusali, hindi. Sinlaki ng isang buong subdibisyon ang nakadaong, perlas ng silangan. Ang gintong pangalan ng barko ay tila napakaringal. Hindi ka pani-paniwala na sasakay ako rito. Puno ng mga turista ang terminal. Karamihan ay mga pamilya at magkasintahan.
Ibinaba ko ang aking sombrero at dumaan sa immigration. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang pasaporte, ngunit mabilis lang itong tinatakan ng opisyal. Enjoy your trip, ma'am. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang simpleng pagbati para sa akin. Iyon ay isang deklarasyon ng kalayaan. Pag-apak ko sa barko, nang hina ang aking mga tuhod. Lumingon ako. Ang mausok at kulay abong Maynila. Tila iniwan ko roon ang pagkatao ni Elena Reyes, ang ina. Welcome aboard, ma'am. Bati sa akin ng mga tripulanteng nakauniforme. Kayo po ba si Miss Elena Reyes na nag-book ng suite room? Ang mga gamit niyo po ay ihahatid na namin sa inyong silid. Dito po tayo. Ang tawag na ma'am ay nakakapanibago, ngunit masarap sa pandinig. Buong buhay akong tinawag na nanay, Aling Elena o Lola. Ngayon, isa akong kliyente na nagbabayad para sa serbisyo. Pagbukas ng pinto ng aking suite, napanganga ako. Isang malawak na salaming bintana ang nagpapakita ng asul na karagatan. Sa ibabaw ng king-size na kama, may isang bote ng champagne at isang pulang rosas. Ang tanging hotel na napasok ko ay noong hinatid ko ang anak ko sa airport para sa honeymoon niya at sa lobby lang ako. Hindi ako makapaniwala na sa sarili kong pera nararanasan ko ang ganitong karangyaan. Umupo ako sa kama at hinawakan ang bote ng champagne. Malamig, totoo ito. Sinampal ko ang aking pisngi. Masakit. Biglang tumunog ang busina ng barko. Dahan-dahan itong umandar. Naramdaman ko ang bahagyang pagyanig. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Habang pinapanood ko ang papalayong lupa, inilarawan ko sa isip ko ang gulo sa bahay. Si Marco, napapasabunot sa kanyang buhok. Si Cynthia, sumisigaw, nagbabantang tumawag ng pulis. Bahala kayo, maghanap kayo hanggang mapagod kayo. Hindi niyo ako mahahanap kahit sa panaginip. Isang matinding galak ang bumuhos sa aking puso. Humalakhak ako, ha. Sa una, mahina lang, pero palakas ito ng palakas. Tumawa ako hanggang sa lumabas ang aking luha. Napatingin sa akin ang mga dumadaang ibon. Ito ang buhay. Magsisimula na akong mabuhay para sa sarili ko. Nanginginig kong binuksan ang champagne, isang malakas na pop. Ang umalingaw-ngaw. Direkta kong inilagok mula sa bote. Ang pait at tamis ng alak ay dumaloy sa aking lalamunan. Aba, ang sarap. Elena, congratulations para sa bagong simula ng buhay mo. Itinaas ko ang bote sa hangin. Ginulo ng hangin ang aking puting buhok, pero wala akong pakialam. Nawala na ang signal sa aking cellphone. Service not available. Para sa akin, ang ibig sabihin niyon ay freedom is now available. Sa wakas, gumaan ang aking pakiramdam. Humiga ako sa sofa at unti-unting pumikit. Ilang sandali pa, tumayo ako sa harap ng isang malaking salamin para magbihis. Pinalitan ko ang luma kong duster ng isang mamahaling silk scarf na binili ko noon pa. Ang babae sa salamin ay hindi na ang gusgusing tindera sa karinderya. Kulubot na ang kanyang mga mata, ngunit ang kislap nito ay parang sa isang dalaga. Elena, hindi ka papatay. Ngayon ka palang magsisimula. Kinindatan ko ang aking sarili sa salamin. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Ang malambot na carpet sa pasilyo ay tila yumayakap sa aking mga paa. Sumakay ako sa elevator patungo sa lobby. Ang mga kumikinang na chandelier ay parang mga bituing nahuhulog. Ang refleksyon ko sa salamin ay isang mag-isa, ngunit eleganteng manlalakbay. Pagbukas ng pinto ng elevator, sinalubong ako ng malakas na musika mula sa lobby. Kumabog ang aking dibdib. Sa loob ng dambuhalang barkong ito, ano kayang mga sorpresa ang naghihintay sa akin. Nanginginig akong humakbang. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Matapos ang maningning na fireworks display, isang makapal na kadiliman ang bumalot. Ang matinding ligaya na naramdaman ko noong unang araw ay unti-unting nawala at napalitan ng isang mapait na kalungkutan.
Puno ang krus ng mga dayuhan at masasayang tao. Mag-isa akong nakaupo sa isang sulok ng buffet restaurant, nakatitig sa aking plato. Sari-saring masasarap na pagkain ang nakahain, ngunit tila may bumabara sa aking lalamunan. Sa kabilang mesa, isang matandang mag-asawa ang naglalambingan, sinusubuan ang isa't isa. Sa unahan, isang pamilya na may 3 henerasyon ang masayang nagtatawanan. "Lola, stay healthy po." Ang sigaw ng isang batang lalaki ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Naalala ko ang aking apo. Kumain na kaya siya? Aasikasuhin naman siya ni Cynthia, bakit ko pa iniisip? Umiling-iling ako at pilit na kinuha ang tinidor, ngunit nanginginig ang aking kamay. Biglang namuo ang luha sa aking mga mata. Kinagat ko ang aking labi. Ang ingay ng kaligayahan sa paligid ay tila isang pangungutya. Hindi ko na kaya. Patakbo akong umalis sa restaurant. Habang naglalakad sa pasilyo, naramdaman kong umuuga ang sahig. Nasusuka ako at nahihilo. Narinig ko sa anunsyo na lumalakas ang mga alon dahil sa masamang panahon. Pagdating sa aking silid, niyakap ko ang inidoro at nagsuka. Halos walang laman ang aking sikmura, ngunit ang sakit ng paghilab nito ay nagpaluha sa akin. Pabagsak akong humiga sa kama. Umiikot ang aking paningin. Dahil sa sakit, bumalik ang lahat ng pighati. Nababaliw na ako. Bakit ko ba ito ginagawa? Anong karangyaan ang hinahanap ko sa katandaan ko? Kung nasa bahay lang sana ako, nakahiga sa mainit kong papag, ang pagsisisi ay parang alon na lumalamon sa akin. Natakot ako. Paano kung mamatay ako rito matapos kong talikuran ang aking pamilya? Sa sobrang bigat ng dibdib, pinilit kong bumangon para magpahangin. Pasuray-suray akong lumabas ng kwarto. Biglang yumanig ng malakas ang barko. Nawalan ako ng balanse at muntik nang bumagsak. Ngunit isang malakas na braso ang sumalo sa akin. "Mag-ingat po kayo." Isang malalim at maginoong boses ang narinig ko. Huminga ako ng malalim at tumingala. Isang lalaking naka-Amerikana na may kulay pilak na buhok na maayos na nakasuklay ang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tinulungan niya akong makakapit sa handrail. "Okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo?" Matatas siyang magtagalog. Sa gitna ng dagat, sa isang dayuhang barko, ang marinig ang sarili kong wika ay nakakagulat at nakakatuwa. Inayos ko ang aking buhok at tumango. "Oo, salamat. Iniligtas mo ako." Tinitigan niya ang aking maputlang mukha. "Mukhang hindi po maganda ang pakiramdam ninyo. Nahihilo po ba kayo sa biyahe?" "Oo, medyo malala. Ngayon lang kasi ako sumakay ng barko. Nahiya ako sa aking itsura. Nakapantulog lang." Ngumiti siya ng malumanay. "Lahat po tayo dumadaan diyan. Dati, grabe rin po ang hilo ko sa barko. Sandali lang po." Pumasok siya sa katabing silid at lumabas na may dalang maliit na bote ng gamot at isang thermos. Magkatabi lang pala tayo ng kwarto. "Heto po, inumin nyo. Gamot po ito na lagi kong dala. At ito naman po, peppermint tea. Makakatulong po yan sa tiyan nyo." Nanginginig kong tinanggap ang gamot at tsaa. Ang init nito ay nagpakalma sa akin. "Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo." Pagkatapos kong uminom, unti-unting nawala ang aking pagkahilo. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa. "Punasan niyo po ang pawis niyo. Ako po pala si Jaime Vargas." "Kayo po, anong pangalan ninyo?" "Elena Reyes po." "Ginang Elena." Isang napakagandang pangalan. Namula ang aking mukha sa kanyang papuri. Akala ko'y niloloko niya ako, ngunit seryoso ang kanyang mukha. Sumandal si Jaime sa pader. "Ginang Elena, kahit ang paraiso ay magiging impyerno kung hindi mo alam kung paano mag-enjoy. Huwag po kayong magkulong sa kwarto nyo. Bukas ng gabi, may cocktail party ang kapitan. Sana po makapunta kayo." "Party? Ay nako. Hindi ako marunong sa mga ganyan. Hindi ako marunong sumayaw at hindi rin ako marunong mag-Ingles." Umiling-iling ako. Lumapit siya ng bahagya. "Huwag po kayong mag-alala.
Ako na po ang bahala sa pakikipag-usap. At sa pagsasayaw, ako po ang magtuturo sa inyo. Mas masaya po kung may kasama, hindi ba? Pwede ko po ba kayong maging partner? Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa edad kong ito, sa isang dayuhang lugar, iniimbitahan ng isang estranghero sa isang party? Sinasabi ng isip ko na tumanggi, ngunit tumango ako ng hindi namamalayan. May kung anong lungkot at init sa kanyang mga mata. Sige, sasama ako. Yumuko si Jaime. Isang karangalan po. Susunduin ko po kayo bukas ng 7:00 ng gabi. Magpahinga po kayong mabuti, Ginang Elena. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo. Pagbalik sa kwarto, umupo ako sa kama. Hindi na pagkahilo ang nararamdaman ko, kundi isang kakaibang alon sa aking dibdib. Hinawakan ko ang aking puso at binuksan ang aparador. Halos lahat ng dala ko ay mga pambahay na duster at luma kong damit. Diyos ko, anong isusuot ko? Inihagis ko ang isang pares ng pantalon sa kama. Tumingin ako sa salamin. Muli, isa akong hamak na probinsyana. Ano bang pumasok sa isip ko? Ang pananabik ay naging pagkadesperado. Hindi ko kayang isipin ang sarili ko na nakasuot ng ganito sa isang magarbong party. Ngunit hindi ko na rin pwedeng bawiin ang aking salita. Napahiga na lang ako. Ang maginoong ngiti ni Jaime Vargas ay pilit na bumabalik sa aking isipan. Mukhang hindi ako makakatulog nito. Kinabukasan, hindi ako lumabas ng aking silid. Ang kawalan ng damit para sa party ay nagdulot sa akin ng hiya at pagsisisi. Dapat ba akong tumawag para sabihing hindi na ako pupunta? Baka isipin niyang assuming ako. Biglang may kumatok. 3:00 pa lang ng hapon. Si Jaime ay 7:00 pa darating. Nanginginig kong binuksan ang pinto. Si Jaime, nakasuot ng isang eleganteng kulay abong suit. May dala siyang isang paper bag. Ginang Elena, nag-alala po ako dahil hindi kayo lumalabas. Inabot niya sa akin ang paper bag. Napadaan po ako sa butik at nakita ko po itong damit na sa tingin ko'y babagay sa inyo. Sana po ay maisuot niyo mamaya. Hindi ako makapagsalita. Isang parte ko ay nagpapasalamat, ngunit nag-aalangan akong tumanggap ng regalo mula sa isang estranghero. Naku, Ginoong Jaime, hindi ko po ito matatanggap. Huwag po kayong mag-alala. Bilang partner nyo, responsibilidad ko pong maging presentable kayo. Hindi po ito regalo, pahiram lang po para sa party. Ngumiti siya na para bang sinasabing wala na akong magagawa. Binuksan ko ang paper bag, isang dark navy blue na velvet dress at isang pares ng sapatos na may kumikinang na bato. Naluha ako sa tuwa. Ginoo, maraming salamat. Paano ako makakabawi sa inyo? Ang kabayaran po ay isang masayang sayaw mamaya. Tiningnan niya ang kanyang relo. Babalik po ako ng 7:00. Hihintayin ko po ang napakaganda ninyong anyo, Ginang Elena. Pagkasara ng pinto, niyakap ko ang damit at umupo sa kama. Sinukat ko ito. Kamangha-mangha, perpekto ang sukat. Pagtingin ko sa salamin, isang ibang Elena ang nakita ko. Ang dating kuba kong balikat ay naging tuwid. Ang damit ay tila isang yakap sa aking katawan. Umupo ako sa harap ng salamin at kinuha ang aking lipstick. Isang matingkad na pula na halos hindi ko ginagamit. Ang babae sa salamin ay tila bumalik sa kanyang kabataan bago pa man siya ikasal. Ngunit ngayon, mas may tiwala siya sa sarili, mas elegante. 7:00, tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pinto, natigilan si Jaime. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Diyos ko, Ginang Elena, mas maganda pa po kayo sa aking inaasahan. Namula ako. Inilahad niya ang kanyang braso. Tara na po, mahal na Reyna. Pagbukas ng pinto ng ballroom, bumuhos ang waltz music at ang liwanag ng mga chandelier. Daan-daang tao ang nag-uusap habang may hawak na champagne. Hindi ako makagalaw. Tila lahat sila ay nakatingin sa amin. Ibinulong ni Jaime, "Huwag po kayong mag-alala. Isipin niyo pong tayong dalawa lang ang naririto
Ang kanyang mainit na boses ay nagpakalma sa akin. Dinala niya ako sa gitna ng dance floor. Nagsimulang tumugtog ang banda. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking baywang. Sumunod lang po kayo sa akin. Pinagpawisan ako sa kaba. Takot na maapakan siya. Ang mga una kong hakbang ay magulo. Ngumiti si Jaime. Relax lang po. Ang pagsasayaw ay hindi galing sa isip, kundi sa puso. Dahan-dahan niya akong iginiya. Natutunan daw niya ito noong nag-aaral pa siya sa Europa. Unti-unti, nagtugma ang aming mga hakbang. Ipinagkatiwala ko na lang ang aking sarili sa kanya. Sa bawat pag-ikot, lumilipad ang laylayan ng aking damit. Umiikot ang buong mundo. Tiningnan ko siya sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng init at kakaibang pananabik. Habang sumasayaw, tila natatanggal ang mga kalyo sa aking puso at katawan. Ang nanigas kong puso ay muling tumibok ng malakas. Nang matapos ang sayaw, pumalakpak ang mga tao. Niyakap ako ni Jaime at bumulong, napakagandang sayaw. Ginang Elena, karapat-dapat po kayong mahalin at hangaan. Naluha ako at sumandal sa kanyang balikat. Salamat, Ginoo. Ngayon ko lang naramdaman ang ganito. Sa kanyang mga bisig, hindi ako isang ina o asawa. Ako si Elena, isang babae. Hindi ko hahayaang dito matapos ang lahat. Ang nalalabi kong buhay ay magiging kasing ganda ng sayaw na ito. Magdamag kaming nagkwentuhan ni Jaime. Isa pala siyang biyudo na naglalakbay para makalimot. Ako naman, isang babaeng tumakas mula sa pagtataksil. Isang kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan namin. Pagbalik sa aking silid, hindi na ako malungkot. Hindi na nakakatakot ang madilim na dagat. Ano kaya ang naghihintay sa akin bukas? Puno ng pananabik akong nahiga. Dumating ang gabi ng masquerade ball. Suot ko ang isang maskarang may magagarang balahibo na pinili ni Jaime. Ang babae sa salamin ay hindi na isang uugod-ugod na matanda. Sa likod ng maskara, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang mandirigma. Handa na ang aking pulang damit para sa gabing ito. Inilahad ni Jaime ang kanyang braso, suot ang isang tuksedo. Ginang Elena, kayo po ang bida ngayong gabi. Kumpiyansa kaming lumakad sa red carpet. Daan-daan ang mga taong nakamaskara, ngunit tanging ang mga ilaw ang nakikita ko. Nagsimulang tumugtog ang isang mabilis na tango. Sa isang senyas mula kay Jaime, pumasok kami sa dance floor. Ang mga hakbang na itinuro niya sa akin ay lumabas ng kusa, tak-tak-tak. Ang tunog ng aming mga sapatos ay kasabay ng tibok ng aming puso. Sa bawat paghila niya sa akin, napapasinghap ang mga manunood. Hinihingal ako, ngunit hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding damdamin na buhay ako. Nang nasa kasukdulan na ang musika, binuhat ako ni Jaime at ibinaba. Isang malakas na palakpakan ang sumabog. Bravo! Bravo! Sumigaw ang MC. Ang pinakamagaling na pares ngayong gabi. Pawisang nagkatinginan kami ni Jaime at ngumiti. Pati ang butil ng pawis sa kanyang noo ay parang diamante. Isang waiter ang lumapit na may dalang champagne. Itataas na sana namin ang aming mga kopita nang biglang sumeryoso ang mukha ng waiter. Maingat niyang inabot ang isang satellite phone. Miss Elena Reyes, may emergency call po mula sa Pilipinas. Mahina po ang signal pero sabi po ay napaka-importante. Tumingin sa akin si Jaime na may pag-aalala. Alam ko na, dumating na ang oras. Naging matalim ang aking tingin. Hindi na nanginginig ang kamay ko nang abutin ko ang telepono. Hello, isang tili ang narinig ko mula sa kabilang linya. Nanay, nasaan po kayo? Boses ni Marco. Kasunod nito ang matinis na boses ni Cynthia. Nanay, yung bahay. Bakit po nakapangalan na sa iba? Ano pong nangyayari? Sumigaw si Marco. Nag-report na po kami sa pulis. Yung pera po, yung pera sa bangko. Nasaan na po? Nascam po ba kayo, Nay? Yun po ba? Ang masayang musika sa paligid at ang gulo sa kabilang linya ay kakaibang nagsanib.
Dati, sa sigaw pa lang ng anak ko, manginginig na ako sa takot at hihingi ng tawad. Pero ngayon, ako si Elena na nakapulang damit. Itinaas ko ang aking kopita ng champagne at uminom. Pinalinaw nito ang aking isip. May ngiti sa aking labi. Dahan-dahan akong nagsalita. Marco, hinaan mo ang boses mo. Nakakahiya. Pinagtitinginan tayo ng mga tao rito. Sa kalmado kong boses, lalong nagalit si Marco. Hindi po yan ang problema. Nay, umuwi na po kayo. Nasa spa po ba kayo? Napatawa ako. Spa? Nasa gitna ako ng Pacific Ocean, anak. Tumahimik ang kabilang linya. Po? Pacific Ocean? Oo. Ibinenta ko ang bahay ko, ang stocks ko, at sumakay ako ng cruise. Yung pera ko, ginagawa kong champagne at ibinubuhos sa dagat. Hindi makapagsalita si Marco. Inagaw yata ni Cynthia ang telepono. Nanay, nababaliw na po ba kayo? Anong klasing pera yan para lustayin nyo lang? Pambayad po namin yan sa utang sa kondo. Sa wakas, lumabas din ang totoo. Gumaan ang pakiramdam ko. Oo, nababaliw na ako. Buong buhay akong nabaliw sa pag-aalaga sa inyo, kaya ngayon, magpapakabaliw na ako para sa sarili ko. Pera ko to, dugot pawis ko, bayad sa kabataan ko. Kahit isang sentimo, wala kayong makukuha, kaya tigilan nyo na yan. Sumigaw si Cynthia. Umuwi na po kayo. Nay, susunduin po namin kayo. Sabihin nyo kung nasaan kayo. Inayos ko ang aking maskara at tumingin sa dance floor. Naghihintay si Jaime. Ang mainit niyang kamay ay mas mahalaga kaysa sa sakim nilang mga boses. Ayoko. Masyado akong abala sa pag-enjoy. Kayo, bahala na kayo sa buhay niyo. Mag-away kayo o pumasok sa retirement home. Wala na akong pakialam. Inagaw ulit ni Marco ang telepono. Nagmamakaawa. Nanay, Nay, parang awan niyo na. Pinutol ko siya. Huwag ka nang tumawag ulit. Sa susunod na tumawag ka pa, lahat ng ari-arian ko, idodonate ko sa charity. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Pinindot ko ang end call button na wala ang pinakamalakas na ingay sa mundo. Isinoli ko ang telepono sa waiter. Kunin mo na to. Huwag mo nang i-connecta ulit. Ang puso ko'y kumakabog, hindi sa takot, kundi sa isang matamis na kalayaan. Inubos ko ang natitirang champagne, inilapag ko ang baso sa mesa, lumapit si Jaime at inakbayan ako. Okay ka lang, Elena? Tumingala ako sa kanya at ngumiti. Ang aking mga labi ay bumuo ng isang pulang arko. Oo, okay na okay. Ngayon, ramdam ko na ang tunay na kalayaan. Kakatanggal ko lang ng angkla ng buhay ko. Ngumiti si Jaime. Kung ganon, tara na, sumayaw ulit tayo bago matapos ang tugtog. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sige, hanggang umaga. Bumalik kami sa gitna ng dance floor. Umulan ng confetti. Ang sigawan at musika ay parang mga paputok sa aking tainga. Itinaas ko ang aking mga kamay at tinanggap ang lahat ng yon. Sa umiikot na mundo, ako ang sentro. Sa sandaling ito, hindi ako ina ni Numan. Ako si Elena, at buhay na buhay ako. Isang kilig ang gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking ulo. Ngayong gabi, ako ang tunay na bida sa entablado ng aking buhay. Kinabukasan, paggising ko, mabigat ang buong katawan ko. Biglang may sumikip sa aking dibdib, tila may pumipiga sa aking puso. Nahirapan akong huminga. Mamamatay na ba ako? Nanginginig kong kinuha ang telepono at tumawag sa front desk. Mabilis na dumating ang mga medics. Dinala nila ako sa klinik ng barko. Sa ilalim ng malamig na ilaw, dumaan ako sa iba't ibang pagsusuri. Sabi ng doktor, isa lang itong temporary arrhythmia dahil sa sobrang pagod at excitement. Hindi naman daw malala, pero kailangan kong magpahinga. Nang matapos, inabutan ako ng bill. Mahigit 100,000. Mataas po talaga ang singil dahil international medical service po ito. Nagulat ako pero kumpiyansa kong inilabas ang credit card ko. Heto, kinuha ito ng staff. Ngunit isang malakas na tunog ang narinig mula sa machine. Transaction declined. Ano? Bakit ayaw?
Nahihiyang ibinalik sa akin ng staff ang card. Pasensya na po, ma'am. May payment suspension order po mula sa korte sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Korte? Anong ibig mong sabihin? Ang anak niyo po ay nagsampa ng petition for guardianship. Idineklara po kayong mentally incompetent at pansamantalang sinuspinde ang lahat ng karapatan niyo sa inyong ari-arian. Parang nablangko ang isip ko. Guardianship? Ibig sabihin wala na akong karapatan sa sarili kong pera. Imposible. Hinampas ko ang mesa. Buhay na buhay ako. Kakasayaw ko lang. Sinong nagsabing baliw ako? May isinumite po silang medical certificate mula sa isang doktor. Ang anak kong si Marco, ginamit niya ang kanyang propesyon para burahin ako sa mundo. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay isang malupit na plano para ikulong ako at tuluyang makuha ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang tunay na papatay sa akin ay hindi sakit sa puso, kundi ang pagtataksil ng sarili kong anak. Anong mangyayari kung hindi ako makabayad? Sa susunod pong daungan, sapilitan po kayong ibababa at ipapadeport pabalik ng Pilipinas. Pagbalik doon, diretso ako sa mental hospital o sa retirement home na gusto nila. Nanginig ako sa takot. Hinanap ko si Jaime. Sa lounge, sa dance floor, wala siya. Iniwan na rin ba niya ako? Baka naman isa lang siyang manloloko na habol lang ang pera ko. Napaupo ako sa isang sulok at umiyak. Wala na akong kakampi. Nang oras na para bumaba, 2 malalaking security guard ang dumating. Miss Elena, kailangan na po nating umalis. Ipinikit ko ang aking mga mata. Handa sa pinakamasama. Biglang bumukas muli ang pinto. Si Jaime, hingal na hingal. Kasama niya ang isang payat na dayuhang lalaki. "Huwag niyo siyang hahawakan," sigaw ni Jaime. Tumatakbo siyang lumapit sa akin. "Elena, grabe ang pag-alala ko. Pasensya na, ngayon lang kami nakarating." "Jaime, ako." Pinutol niya ako at kinuha ang isang itim na credit card. Lahat ng gastusin niya, ako ang magbabayad. Itinuro niya ang kasama niya. "Ito ang abogado ko, matagal ko ng kaibigan. Nalaman ko na ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Lalaban tayo." Naiyak ako. Ang Maginoong sumayaw sa akin kagabi ay naging isang kabalyerong handang ipaglaban ako. Tinanggap ng machine ang card ni Jaime. Pinunit niya ang resibo. Ang kaligtasan niya ay responsibilidad ko na. Umatras ang mga security guard. Hinawakan ako ni Jaime. "Pasensya na kung natagalan kami. Na-delay ang flight ng kaibigan ko. Pero, Jaime, yung pera." Ngumiti siya. "Hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay ang hustisya." Pumunta kami sa isang conference room. Isinuot ni Jaime ang kanyang salamin. Ang romantiko niyang mga mata ay naging matalasis, parang isang agila. "Elena, hindi ko pa nasasabi sa iyo. Bago ako magretiro, isa akong medical malpractice lawyer sa isang law firm sa New York. Trabaho kong ilantad ang mga peking diagnosis ng mga doktor." Napatulala ako. Nakita ko ang isinumiting medical certificate ng anak mo. Illegal yon. Bawal mag-diagnose nang hindi nakikita ang pasyente. Pwede siyang kasuhan ng fraud, illegal detention at marami pang iba. Panahon na para gumanti. Inilabas niya ang isang dokumento. Isang demand letter na ipapadala sa ospital ng anak ko, sa korte at sa Professional Regulation Commission, PRC. Nakasulat dun, formal complaint for issuance of a falsified medical document, defamation and psychological abuse against a parent, demand for revocation of medical license. Nanginig ako sa tuwa. "Ipadala mo na." Ilang minuto lang pagkatapos maipadala ang fax, tumunog ang telepono ni Jaime, isang video call. "Marco," inabot sa akin ni Jaime ang telepono. "Sagutin mo, Hukom Elena." Pagpindot ko, lumitaw ang mukha ni Marco, putlang-putla at nanginginig. "Nanay!" sigaw niya. "Ano po ito? Abogado." Kaso, tiningnan ko siya ng malamig. "Nagulat ka? Kulang pa yan sa ginawa mo sa akin." Lumuhod si Marco. Dumating si Cynthia, umiiyak at lumuhod din. "Nanay, patawarin niyo po kami. Nagkamali po kami.
Huwag niyo lang po kaming kasuhan. Umiiyak si Marco. Nanay, kapag nawala ang lisensya ko, tapos na kami. Paano yung utang namin sa ospital? Sa kalye kami pupulutin, parang awa niyo na. Nay, ang salitang nanay ay parang lason sa aking pandinig. Bumulong si Jaime, hindi mo kailangang makipag-areglo. Kung sa Amerika to, milyon-milyon ang makukuha mong danyos. Lalong natakot si Marco. Sir, parang awan nyo na. Nanay, babawiin ko na po lahat sa korte. I-unfreeze ko na po ang account nyo. Hindi na po kami mangenggialam sa buhay nyo. Pinanood ko lang sila. Ang tanikala na gumapos sa akin sa loob ng 40 taon ay biglang naputol. Nagsalita ako, mahinahon ngunit matigas. Marco, ito ang huli kong pabor. Ayusin mo lahat yan at huwag ka nang magpapakita sa akin. Sa susunod na pakialaman mo ulit ang pera o buhay ko. Tinitigan ko ang kamera. Tatanggalin ko talaga yung lisensya mo. Maliwanag? Opo, nanay. Salamat po. Pinatay ko ang tawag. Huminga ako ng malalim. Niyakap ako ni Jaime. Magaling, Elena. Isang napakagandang hatol. Sunod-sunod na pumasok ang mga text message sa telepono ni Jaime. Kinansela na ang petition sa korte. Na-activate na ulit ang mga account ko. Naluha ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil na ipaglaban ko ang aking dignidad sa tulong ng isang tunay na kakampi. Jaime, salamat. Niyakap niya ako. Huwag kang umiyak, malaya ka na. Katulad ng dagat na ito, kahit saan ka pwedeng magpunta. Lumabas kami sa deck. Tinuro ni Jaime ang abot tanaw. Saan mo gustong pumunta? Pagkatapos ng cruise, gusto mo bang sumama sa akin sa isa pang paglalakbay? Tumingala ako sa kanya at ngumiti. Hindi na ito ang ngiti ng isang mahinhing dalaga, kundi ng isang babaeng dumaan sa lahat ng pait at tamis ng buhay. Sige. Kahit saan, palagi namang handa ang maleta ko. Magkahawak kamay kaming naglakad. Sa di kalayuan, isang pulang araw ang sumisikat. Ang pangalawang pagsikat ng araw sa aking buhay. Matapos ang parang panaginip na cruise, dumaong muli ang barko sa Maynila. Ang aking mga hakbang pababa ay puno ng kumpiyansa. Paglabas ng arrival area, nakita ko sila, si Marco at Cynthia. Mukha silang gusgusin at pagod. Tumakbo sila palapit. Inabot ni Marco ang isang palumpo ng bulaklak na halatang lantana. Nanay, kamusta po ang biyahe? Hinawakan ako ni Cynthia. Nanay, ang ganda niyo po. Handa na po ang sasakyan. Uwi na po tayo. Nagluto po ako ng paborito niyong sinigang. Tinabig ko ang kanyang kamay. Kaninong bahay? Ibinenta ko na ang bahay ko. Ang bahay niyo ay bahay niyo lang. Nagulat si Marco. Nanay, wag po kayong magalit. Kasalanan po namin. Aalagaan na po namin kayo. Wala na po kayong ibang mapupuntahan. Napatawa ako. Walang mapupuntahan? Ang lawak-lawak ng mundo. Biglang isang itim na luxury sedan ang huminto. Bumaba ang isang naka-uniformeng driver at binuksan ang pinto sa likod. Mula sa passenger seat, lumabas si Jaime, naka-sunglasses. Dumiretso siya sa akin, hindi man lang sila tiningnan. Elena, handa na ang sasakyan, tara na. Nanlaki ang mga mata ni Marco at Cynthia. Sino po siya, Nay? Kumapit ako sa braso ni Jaime. Partner ko at legal counsel ko. May sasabihin pa kayo. Hindi sila nakapagsalita. Tinalikuran ko sila. Bago ako pumasok sa sasakyan, lumingon ako sa huli. Hindi na ako naaawa o nagagalit sa kanila. Sila ay mga extra na lang sa pelikula ng buhay ko. Marco. Po, Nay. Sumagot siya, puno ng pag-asa. Magsikap ka, gamit ang sarili mong lakas. Huwag kang umasa sa mana ko, uubusin ko lahat bago ako mamatay. Blag! Sumara ang pinto. Habang umaandar ang sasakyan, paliit ng paliit ang kanilang anyo sa salamin. Hinawakan ni Jaime ang aking kamay. Hindi ka ba nagsisisi? Tumingin ako sa labas. Magsisisi? Ito ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Dinala niya ako sa isang magandang townhouse sa Tagaytay. Ang bago naming tahanan, may hardin at tanaw ang bundok mula sa bintana.
Nandito na tayo sa bahay natin, Elena. Bahay natin, napakatamis pakinggan. Doon nagsimula ang ikalawang yugto ng aking buhay. Sa umaga, nagtatanim kami ni Jaime. Sa hapon, sumasali ako sa dance class. Sa gabi, umiinom kami ng alak at nagpaplano ng susunod naming biyahe. Lumipas ang 1 taon. Isang hapon, nakaupo ako sa aking maliit na studio. Binuksan ko ang ilaw at kamera. Sa screen, hindi na ako ang lola na kulot ang buhok. Isang babaeng may modernong gupit, nakasuot ng magandang blouse, isang sikat na vlogger na may 100,000 subscribers, si Nanay Elena. Inayos ko ang mic at pinindot ang record. Hello mga kakwento, ang inyong life coach, si Nanay Elena, ay nagbabalik. Kumaway ako sa kamera. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga toxic na kamag-anak. Naaalala niyo ba ang sinabi ko sa anak ko? Ang pera ko, uubusin ko bago ako mamatay. Bumuhos ang mga komento. Go, Nanay Elena. Dahil sa'yo, Nay, nag-book na rin ako ng flight. Tumawa ako. Mga anak, kalimutan niyo na ang pag-aalala sa mga anak niyo. May sarili silang buhay. Maging masaya muna kayo para sa sarili niyo. Ang tunay na spring ng buhay ay galing sa sarili nating pitaka. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Jaime, may dalang mainit na tsaa. Inilagay niya ito sa mesa, maingat na hindi makita sa kamera. Dahan-dahan lang sa pagsasalita, mahal. Narinig yata ang bulong niya. Nagkagulo ang comment section. OMG, si Sir Jaime, ang sweet niyo po. Hinigit ko si Jaime sa harap ng kamera. Naku, dinalhan ako ng manager ko ng tsaa. Mag-hello ka naman. Ngumiti si Jaime. Hello po, ako po ang walang hanggang dance partner ni Elena. Nagkatinginan kami at tumawa. Isang tawa na walang halong pagkukunwari o lungkot. Tanging purong kaligayahan. Bago ko tapusin ang vlog, tumitig ako sa kamera. Ang aking mga mata ay kumikinang. Mga kakwento, wag na kayong mag-atubili. I-empake nyo na yang mga maleta nyo. Bukas, baka huli na ang lahat. Ang tunay ninyong kabataan nagsisimula ngayon. Hanggang sa muli, ito po si Nanay Elena ng buhay nyo. Paalam. Pagpindot ko ng stop, isang masarap na katahimikan ang bumalot sa studio, puno ng kaligayahan. Ang sikat ng araw sa labas ay tila nagbibigay liwanag sa aming dalawa. Ang aking bag ay hindi na puno ng malulungkot na alaala, kundi ng mga masasayang plano para sa kinabukasan. Ang buhay, tunay ngang sulit na mabuhay. Paano ninyo nagustuhan ang kwento ni Nanay Elena? Ang kanyang tapang na piliin ang sarili ay isang paalala sa ating lahat. Kung mayroon kayong mga pangarap na matagal nang nakatago, baka ito na ang panahon para buksan muli ang mga maletang iyon. Ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay hindi nakaraan, kundi ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-iwan lang ng komento ng maganda ang kwento at pindutin ang subscribe. Maraming salamat.